Guys, paalala at babala ito sa lahat ng mga kababayan nating OFW saang bansa man o kahit saang mansulok ng mundo, lalo na sa Hong Kong. Dahil doon ang talamak ng ganito at maraming mga kababayan nating Pilipina ang nabibiktima na nito. At ang masakit dito ay kapwa pa natin Pinay ang sangkot dito. Ang modus ay aalokin ka or bibigyan ka ng pera kapalit ng perma mo at picture ng ID mo sa abroad. At sa uli, bigla ka magkakaroon ng kasong money laundering. At isang kababayan nga natin sa Hong Kong ang dinampot ng mga pulis dahil dito. Tungkol po doon sa napabilang uli o nagkakaso po uli na muli na isa pong OFWs po natin sa Hong Kong dahil po sa money laundering. Siya po ay isang story naman po, halos karamihan yung namamasyal po sa park. Kaya ingat po yung mga yaya, yung mga may alaga, namamasyal po sila sa park. Yung mga manggaganso na ito o mga tulisan na ito. Meron silang kasamang Pinay at mga inchik, minsan 2 inchik, minsan 1 Pinay, 3 sila minsan o minsan 4 sila, ganon. Kasi hindi naman pwedeng maramihan sila dahil maaalarma kayo. So kadalasan pinupunta sila sa mga playground kung saan nandyan po yung mga alaga ninyo, kayo po ay nag-aantay sa mga alaga ninyo, kaya po sila pumupunta. So alam na nila po yung kung paano po akitin ang isa pong Pilipino. At isa po sa ating pong Pilipinong ito na ating pong kinounsel noong isang araw, dahil kahapon ko pa sana i-vlog sa inyo ito kaso wala ako sa mood dahil masakit nga po, may nararamdaman po ako. So ngayon po halos wala na nga po akong tinutulog kasi kung kailang gabi doon kumikirot. So iyon. So sabi nga niya sa akin, Ayon Rock, ako po ay nag-bail ng 5,000, sabi niya ganoon. Bakit ganoon? 3 taon na yung nakakaraan. Alam ko 3 taon na yung nakakaraan. Ngayon lang nila ako inaresto, sabi ganoon. So alam ho ninyo, ang pinakamarami pong naaresto po na sangkot po sa money laundering ay after po ng pandemic. Kasi nung pandemic po, parang doon po gumala po yung mga kawatan ng pandemic. Sinamantala po nila yung pananahimik po ng bayan, ng bansa, sinamantala po nila na mayroon pong lockdown. At doon po naglipa na yung mga scammer. At ilan po sa mga Pilipino po ang talaga pong nabiktima. At katunayan po doon sa Luwu, pinakamarami po yung nakulong na dahil po sa pang-i-scam o nasangkot sa scam. So yun po, at ang kwento po ay dalawang Chinese ang dumapit sa kanya na may kasamang 1 Pinay. Siya po ay inakit na sumali po sa laro po sa online game, parang ganon. Kapag makigrupo siya, kailangan po nila ng ID and then yung perma niya, ID in perma, and then tumanggap siya ng 500. Actually ngayon yung mga offer ngayon ay sa pagkakaalam ko po, ang ino-offer po nila ngayon ay 1,000 to 1,500 na. Naggagala ang mga yan kasi marami pong nagpapatunay. Buti na lang itong mga inaalok na ito ay natuto po sila sa aral po ng iba at hindi po sila pumatol sa 1,000 o 1,500 kabayaran po ng kanilang perma at pag-xerox o pag-picture ng kanilang mga Hong Kong ID. So iyon, ibinigay niya yung kanyang Hong Kong ID, pinaperma siya at tumanggap siya ng 500. Ang tanong niya sa akin, Ayon Rock, sa 2 weeks more hearing ko na sa Taiwan ho, sabi niya gano'n. At gusto kong malaman kung ako ba ay may kaso. Sabi ko, oo naman, ang kaso ay money laundering, sabi ko gano'n. Kasi may mapera sa pangalan mo, sa account mo. Pero Ayon Rock, hindi ko naman ako nag-deposit. Oo nga, hindi ka nga nag-deposit. Pero yung kawatan ay nakagawa ng account mula sa iyong pangalan sapagkat merong kang perma at nagbigay ka ng dokumento o yung Hong Kong ID mo. Siyempre, inside job na rin siguro yan sa mga ibang bangko sa hindi naman magagawa yan ang mga ng mga ordinary lamang. So, mga inside job na rin siguro yan. So, yun, nakagawa silang sa madaling sabi, nakagawa itong kawatan na ito ng under her name at may pumasok na almost 1 milyon na Hong Kong dollar.
So siya po ay dinampot ng authority at siya po ay nag-bail ng 5,000. Sana po, kaya po ako nag-vlog para po may awareness po. Ilang beses ko na po ilang taong ko na po na binablog po sa inyo na magkaroon po sana tayo ng awareness. Ngayon tumaas na yung offer ng mga kawatan na iyan. Marami na pong nagpapatunay, 1,500, 1,000. Perma mo lang at saka kung ID mo. Mag-ingat po tayo. Kasi ang kabayaran po niyan ay matagal po na pagkakakulong po sa piitan. Sabing ganon, bakit sabihin po ng ating kababayan, bakit kailangan nila akong huliin, wala naman akong sabi kong ganon, hindi pwedeng hinuhuli ka na lang ng ganon lang. Meron kang participation kasi ibinigay mo yung ID mo, nagperma ka, ang tawag sa iyo, accessories of the crime. Kaya ingat po tayo at pwede po tayong masabit sa kaso po ng money laundering kung hindi po tayo mag-iingat doon sa ating mga ID at sa ating pong pagperma-perma po. Marami pong salamat at nawa po mag-ingat po ang lahat. Muli Ayon Ra, boses ng mga OFWs po dito sa Hong Kong. Gusto ko lang po ulitin po sa inyo, nasa kulungan po ng Luwu, pinakamarami po doon ang biktima po ng money laundering. At meron po tayong isang binibisita doon na 1 taon nang mahigit na nakakulong dahil lang po sa 300 kapalit po ng 300 pumirma po siya at ibinigay po niya ang kanyang Hong Kong ID. Yan po ay dahil lang rin po sa isang laro. Ngayon dahil sa game na yan ay siya po ay nagdurusa ngayon sa kulungan at 1 taon nang mahigit na binubuno niya to dahil ang pumasok na amount sa kanyang account ay umabot na po ng 30 million. Ingat po. Kaya maging awareness ito sa lahat ng kababayan nating OFW kahit sa mang bansa dahil hindi lang ito sa Hong Kong nangyayari. Kahit nga dito sa UAE. Dahil guys, kapag pinahiram nyo ang inyong bank account at napasukan ito ng mga pera na hindi nyo alam kung saan galing or nagamit ito sa fraud, ay kayo ang makakasuhan at kayo ang makukulong.